Sample problem tayo on area correction. So this is related dun sa error corrections natin sa distance measurement no, sa surveying. So basahin lang natin yung sample problem natin. A square lot with an area of 2.5 hectares was measured using a 100 meter tape that's 0.04 meter too short. Compute the error in the area in square meter. So ito yung given natin. No? So nominal area. So ito yung estimated area na kunwari pag gagamitin natin talaga yung standard na length ng tape measure, which is in this case 100 meter na tape. So ito yung dapat yung makukuha mo na 2.5 hectares na area, no? Kaya ginawa natin na yung representation niya is nominal area or AN, kasi yun nga, ito yung estimated, no? Kapag yun, sakto sa length yung tape measure natin. And then pero sabi dito yung tape measure natin is 0.04 meter too short. Ibig sabihin, mas maiksi siya ng 0.04 dun sa standard na length. So, yung nominal or yung actual na length natin sa tape measure is just 99.96 meter na lang, no? Kasi yun yung 100 minus 0.04 meter, no? Na too short na correction, okay? Tapos, of course, yung nominal na tape length natin is 100. So, ito yung standard ngayon. So, ang gagawin natin dito, magre-ratio and proportion lang tayo, no? Kasi meron tayong dalawang sets ng measurements. Meron tayong nominal or yung standardized talaga na measurements at yung makukuha mo din na area dun is standardized. Tapos meron naman tayong actual naman na measurements gamit yung actual natin na tape measure, which is 0.04 meter too short. So, ganun lang yung gagawin natin. No? So, ratio and proportion, meron tayong dalawang areas. So, ang hahanapin natin dito ngayon is yung area actual. Tapos meron tayong area nominal. Of course, yung partner ng area actual natin is yung length na actual. Tapos, meron tayong length din na nominal. Tapos, since area, square natin yan, no? Kasi square naman yung lot natin. So, that's just L times L, no? Kasi, yun, pareho lang ng length yung magkabilang sides natin sa square, no? Oops. So, we have LA. Meron na tayong LA dito. Tapos, pag nominal naman, meron tayong LN. Tapos, meron tayong LN. Okay? So, again, no, dalawang sets yung measurements natin. So, sa AN, meron tayong given na 2.5 hectares. Ito naman, naka-meter. So, di bali na yung mga units natin dito, no? Kasi magka-cancel out naman sila, no? So, hinahanap natin dito ngayon is yung area na actual gamit yung tape natin. Okay? So, we have area A is just equivalent to yung LA natin, which is 99.96 meter square. Tapos, multiply natin dito sa area na actual, which is 2.5. Oh no, nominal na area pala, no? Hectares. So, retain lang natin yung unit niya. And then, we have 100 meters. Tapos, squared. So, magka-cancel yung square natin dito, no? Dito sa taas na square, dito din sa baba magka-cancel. So, matitira na lang dito is hectares na lang, no? So, ito yung actual natin. So, dito tayo sa calculator. We have 99.96 squared times 2.5 divided by 100 square. So, that's 2.498 hectares. 2.498 hectares. Okay? So, yun yung actual ngayon, no? Na area. So, ang pinapahanap dito is yung error. Di ba, error? So, ibig sabihin, yung error natin is yung difference, no? Difference ng nominal. Ganun naman talaga yung definition ng error, no? Yun yung difference ng true value or exact value dun sa measured na value. So, therefore, error in area is equivalent to yung difference ng AN, which is yung exact or nominal na value, minus yung actual na value, which is just equivalent to 2.5 hectares minus 2.498 hectares. So, yung error natin is equivalent to yung 2.5 minus answer. That's 0.0019996 hectares. Pero, sabi dito, dapat daw yung unit natin is square meter. So, i-multiply lang natin. No? Alalahanin natin na 1 hectare is equivalent to 10,000 square meter. So, gagawin natin dito, magmumultiply lang tayo, no? So, we have 1 times 1 hectare
This is equivalent to 10,000 square meter. Therefore, area ng area natin is that's 19.996 or closer siya sa 20 square meter, no? So, ito na lang yung gagawin natin. Yan. So, yan na yung correction natin sa area, no? Madali lang, no? Ratio and proportion lang. Dalawang sets ng measurements. Meron tayong actual, tsaka meron tayong nominal, no? Nominal again is yung pag ginamit natin yung standard na length. So, makukuha natin din standard, no? Supposedly standard na area din. Okay? So, I think yun na yun para sa sample problem na to, no? So, madali lang, no? Yung mga error corrections natin. Meron pa tayong mga ibang error corrections din na sample problems dito sa playlist natin on surveying, no? So, yun. Kung hindi masyadong malinaw yung pagka-discuss, comment lang sa comment section. And then, address natin, no? Yun, thank you ulit for watching and see you sa mga next na sample problems natin. Thank you.